At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Pagigisda kinabubuhay nila Betyo. Walang kakayahan ang kanyang mga magulang para siya'y pag-aral. Matanda na ang kanyang ama at halos hindi na kayang magtrabaho sa palaisdaan. Pero may isang binata na nagmamagandang loob para tumulong sa kanila. May pagtingin ito sa dalaga pero tutol ang kanyang ina. Dahil ayaw na ang mapag-asawa ng anak, ay katulad nilang mangingisda lamang. Lumipas ang isang taon, binuksan na ni Betyo ang kanyang alkansya, at sa kabuuan ay tabag-tabag na sa pangarap niyang makapag-aral. Nagpaalam siya sa kanyang ina, subalit masakit sa kalooban ng ina. Nawawalay siya sa kanila. Pagdating sa lungsod, ay nakita na niya ang paralan na papasukan niya. At nang patawid na siya sa kalsada para pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin, ay isang sasakyan ang parating. Nandito na ako sa lungsod. Sabi ni Tita Dorina, malapit lang ang bahay nila sa papasukan kong paaralan. Ha? Hayun yung paaralan na papasukan ko. Bubuhatin ko na lang itong dala ko. Diyos ko, parang hindi rin ako sanay na mawalay sa mga magulang ko. Pero gusto ko kasing matupad ang pangarap ko. Kaya Diyos ko, patnubayan mo po sana ako. Tatawid na ako sa kabila ng kalsada. Bibilisan kong tumawid. Hayan, tanaw na tanaw ko na ang universidad na papasukan ko. Buti na lang at napakabait ni Tita Dorina. Naku, may biglang palating na sasakyan. Nandyan na. Ay, yung babae! Hoy! Kung magpapatiwakaw ka, huwag kang mundamay. Buisit! Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Kung gusto mong magpatiwakal, ayan ang building na paaralan, oh. Pumunta ka sa rooftop at tumalon ka. Buisit! Bastos naman. Lalaking yun. Gapin mo dito. Miss, Kwan, hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Ay, naku. Kamuntik na akong madisgrasya. Buti na lang at nakapagpreno ka agad yung driver. Kundi, ewan ko kung ano na ang nangyari sa akin. Pupunta na ako sa bahay ni Tita Dorina. Malapit na ako sa bahay nila. Mina! Ay, Pilar! Pilar! Ba, ano bang nangyayari sa'yo? Pilar! Ang anak natin. Ay, ang anak natin, si Medyo. Bakit si Medyo? Masamang panaginip. Ha? Napakasamang panaginip. Akala ko totoo na. Ay, Diyos ko,
Pagkapahiwatig yun na may masamang mangyayari sa anak natin. Ano ka ba naman, Pilar? Sobra mo kasing iniisip yung anak mo eh. Kaya ganyan na napapanaginipan mo siya. Ito, nako. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Bakit? Ano ba yung napanaginipan mo? Si Mincho, ang anak natin, nagpatiwakal daw. Ano? Hindi gagawin ng anak mo yan. May pangarap siya na gusto niyang matupad. Ang mabuti pa Pilar, kukuha ko ng tubig at uminom ka. Binabagugot ka. Sandali lang, ha? Ay, Diyos ko. Huwag mo po sanang ipahintulot na magkatotoo ang panaginip ko. Huwag naman po. Eto, uminom ka muna, ha? Ay, salamat ito. Ay, Diyos ko. Pero yung alagay ko may masamang nangyari kay Medyo. Sunduin natin siya sa lungsod. Pilar! Kumain ka lang, Mencho. Ituring mong bahay mo na rin to. Pero, pagkatapos natin kumain, maghugas ka ng pinggan. Aba, opo naman, Tita Dorina. Mas marami po akong hinuhugas ng pinggan sa amin. Dito, dalawa lang po tayo. Kayang-kaya po. Siya nga pala. Ano ba yung sinasabi mo kanina na kabuntik ka ng masagasaan? Bakit? Ha? Kung kasi, Tita, sa pagmamadali ko pong makarating dito sa bahay ninyo, bigla akong tumawid. Hindi ko napansin na may parating palang sasakyan. Buti na lang at hindi ako nahagip. Ganun ba? O anong sinabi sa'yo ng driver? Natural na nagalit siya, Tita. Sabi sa akin kung magpapatiwakal daw ako ay huwag akong mandamay. Kung gusto ko raw talaga ang magpatiwakal, aakyat daw ako sa rooftop ng paaralan at tatalon ako. Nako, grabe naman ang driver na yan. Oo nga pala. Lala mo ba lahat ang kailanganing papeles para sa pagpapa-enroll mo bukas? Opo, Tita. Talagang gustong-gusto ko pong makapag-aral para umangat naman ng kahit konti ang pamumuhay namin. O sige, huwag kang mag-alala. Tulad ng naipangako ko sa iyo na kung porsigido kang mag-aral, dito kita patitirahin sa bahay hanggang makatapos ka sa iyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyo, Tita. Maraming salamat po. O sige, bilisan mo nang kumain at nang makapaghugas ka na ng pinggan. Tapos maaga kang matulog at maaga tayong pupunta sa paaralan bukas para makapagpa-enroll ka na. Nakakainis talaga. Bad trip. Hoy, Denver. Iyo, bakit parang galit ka na umuwi? Ano bang nangyari sa'yo? Nakakainis kasi, Mami. Dahil nagmamadali akong umuwi kanina. Pero may isang babaeng aanga. Bigla na lamang tumawid sa daan. Mabuti na lang at nakapagpreno ako kaagad. Yun naman pala Ano pa bang problema mo? Nagreklamo ba siya? Hindi naman, Mami. Kaya lang, nagkaberiyang preno ko tuloy. Kaya, pinagawa ko pa sa talyer. Inis na ako sa babae yun. At palagay ko, bagong salta lang yun dito sa lugar natin. Baka maghanap ng
mapapasok ang trabaho. Papasok siguro na at sa yun. Hayaan mo na lang yan, iho. Magpasalamat ka at hindi mo nabangga. Kundi malaking problema. Kailangan makita ko pang babaeng yun, Mami. Gusto ko siyang pagalitan muli. Para alam niya ang perwisyong ginawa niya sa akin. Bakit ba masyado kang interesado sa babaeng yan? Baka naman type mo. Ano? Mami naman. Kilala niyo naman ako. May niligawan ba ako na mukhang atsay? Hoy, Denver, may kasabihan ang mga ninuno natin na kung sino daw yung kinaiinisan mo, baka yun pa ang magiging kapalaran mo. Mami, ayokong magkapag-asawa ng atsay. Kung ganoon, kalimutan mo na ang babaeng sinasabi mo para hindi ka makapag-asawa ng atsay. Hello, Denver. Kumusta ka na? Okay lang, Lisa. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang naman. Matagal na hindi tayo nagkita. O nga eh. Yung sinasabi ko nga pala sa'yo, hanggang ngayon eh, hindi mo pa rin ako sinasagot. Denver, wala sa isip ko pa yan. Pangako ko kasi sa mga magulang ko na hindi pa ako makikipagnobyo hanggat hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Ano? Matanda na tayo. Kailangan sagutin mo na ako. Kulit mo naman. Kung gusto mo, yung bagong kaibigan ko na lang ang ligawan mo. Kung gusto niya. Ha? Sinong kaibigan mo yung sinasabi mo? Pamangkin siya ng aming landlady. Ano? Ikaw nga ang gusto ko eh. Bakit nagre-reto ka pa ng iba? Sige na, Lisa, sagutin mo na ako. Talagang nagbago na ako. Ang kulit mo naman. Sinabi na sa yung ayaw ko eh. At isa pa, masyado ka raw palikero. Pinagsasabay mo raw ang mga girlfriend mo. Noon yun, Lisa. Pero mula nang makilala kita eh, hindi ko na yung ginagawa. Dahil mahal kita. Oh, maniwala ako sa'yo. Lukohin mo ang lelang mo. Ah, hay na pala yung bagong kaibigan ko. Ah, hay na siya. Ah, Mencho, alika. Ipapakilala ko sa'yo si Denver. Denver, siya si Mencho, ang bagong kaibigan ko. Ah, ha? Ikaw? O yan, Pilar. Marami tayong nahuling isda ngayon. Dahil tinulungan ako ni Philip. Na naglinis ng paisdaan. Kung hindi, baka halos kalahati lang yung nakuha nating isda, kakaunti. Ay, nako, Itong. Ay, nag-aalala ako sa nabalitaan ko. Ha? Bakit? Ano ba yung nabalitaan mo, Pilar? Saan mo na naman nasaga pang kismis na yan na nagpapagabag sa iyo, ha? Mahilig ka kasing makinig sa mga pinagsasasabi ng mga marites dyan. Ay, hindi ito chismis, Itong. Kundi totoo. Dahil narinig ko sa radyo. Tapos, nabasa ko pa sa periodiko. Ang tungkol sa ano yan, Pilar, ha? Ang tungkol sa mga nagpapatiwakal na mag-aaral ng paaralang pinapasukan ni Minjo. Ano? Bakit? Sa palagay mo ba, gagawin yan ang anak mo, ha? Itong, parang kailan lang yung panaginip ko. Kung saan
kamuntik na akong mabangungot. Parang kinakabahan ako, Itong. Parang konektado yun dito sa nalaman kong balita. Kaya kung nabenta na natin ang mga isda natin, pumunta tayo kaagad sa Maynila at dalawin natin ang pinsan kong si Dorina. At kung maaari, ay pauwiin ko na si Mentyo. Pilar, huwag naman. May pangarap yung anak natin eh. Baka sumama yung loob niya kapag pinilit mo na pauwiin dito. Aanhin niya ang pangarap niya kung may masama namang mangyayari sa kanya. Nako, huwag kang padalos-dalos sa iniisip mo, Pilar. Huwag nating biguin yung anak natin sa kanyang pangarap dahil hindi papayag yun. Malulungkot na siya kung malulungkot. Paano kung nagkatotoo ang panaginip ko? Di ako naman ang malulungkot. At baka hindi ko pa makakayanan at magpapatiwakal din ako. Pilar! Ang ibig mong sabihin, Mencho, si Denver, yung kamuntik ng makasagasa sa'yo? Oo, Lisa. Kaya, nahihiya ako sa kanya eh. Humihingi ako ng paumanhin sa kanya. Kaya lang, iniwan tayo. Wag mo na nga siyang pansinin. Ang yabang kasi. Palibhasa, mayaman ang pamilya nila. Ha? Ano bang hanap buhay nila? Negosyante sila. Marami silang ari-arian. At maraming silang kilalang mataas na tao. Ganun ba? Hindi ko napapangarapin ang yumaman. Basta makaahon lang kami ng konti sa buhay. Tama na. Kaya kahit anong mangyari, magsusumikap akong makatapos sa aking pag-aaral. Oh, Mencho, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang natahimik dyan? Ha? Wala. May naalala lang ako, Lisa. Halika, pumasok na tayo sa gate ng bahay. Sige, para hindi magalit ang tita Dorina mo. Minsan kasi, pinagalitan ako dahil ginabi ako ng uwi. Isinumbong ako sa mama ko. Napagalitan tuloy ako. Sige, halika na. Pumasok na tayo sa gate ng bahay. Ako na lang ang magsasarado. Lisa, ano yun? Parang may nahulog mula sa itaas ng paaralan natin. Ano? Wala naman Halika na nga. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Malakas yung sigaw ng isang babae. Parang may tumalon mula sa itaas ng gusali ng paaralan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ano? Nakakainis talaga. Mabuti naman at umuwi ka ng maaga na. Mag-usap nga tayo sandali. Daddy, hindi pa pwedeng bukas na tayo mag-usap. Mainit kasi ang ulo ko ngayon eh. Ano kung mainit ang ulo mo? Wala akong pakialam kung mainit ang ulo mo. Basta gusto kong mag-usap tayo ngayon. Ano ba yung pag-uusapan natin, Dad? Bilisan nyo na at gusto ko nang makapagpahinga. Hoy, nakita ka ng kaibigan kong abogado. May kasama ka raw ng babae sa isang motel. At ayon sa kaibigan ko, kamag-anak niya yung isinama mo. Kaya nakikiusap siya sa akin at tigilan mo ang kamag-anak niya. Daddy, wala na akong kasalanan doon. Ikusang sumama eh. Sige, Dad, matutulog na ako. Hoy, Denver! Nag-uusap pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Denver! Ang walang hiya. Tulungan mo ako.
Sino ka? Bakit basag ang bugo mo? Ah! Ah! Sino kaya ang nagpakitang babae sa ama ni Denver? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.